Ang client natin who is a 45-year-old male ay naghahanap ng educational fund para sa kanyang 2-year-old female daughter. So, naganda tayo ng tatlong plan. Ang Save and Protect Plus, Secure Income 10, and MaxiLink Prime. Isa-isahin natin. So, ang payer natin sa Save and Protect Plus is si father, siya rin yung insured. Ang face amount ay 500,000. Insurance coverage is also 500,000. Covered siya until 20 years. Then, paying period is 5 years. Pwede siya magdagdag ng additional benefit like critical illness benefit and hospital income benefit. Pero itong plan na to ay may libre ng living benefit rider. Ito yung pwedeng gamitin sa terminal illness at pwedeng i-advance sa plan na to. 60% of the face amount. So kung 500,000 times 60%, it is 300,000. Ang annual premium ay 71,428.55. Ulitin ko, payable in 5 years. 20 years ang coverage. Meron ba itong endowment? Wala. Pero meron itong return of premium, guaranteed 140% of the total premium paid or equivalent sa 500,000. Paano natin nakuha yung 500,000? Kunin mo yung calculator mo. 71,428.55 times 5 years equals 357,142.75 times 140%. So, mag-come up tayo sa 500,000. Save and Protect Plus, wala siyang dividends. Okay? So, move naman tayo sa second plan, ang Secure Income 10. Ang ating payer ay si tatay, ang ating insured ay yung kanyang anak na babae. Ang face amount niya ay 500,000, pero ang kagandahan ng plan na to, 200% of the face amount ang insurance coverage, kaya meron tayo ritong 1,000,000. Insurance coverage is until age 100 ng insured. So meron pa tayong 88 years na coverage. Paying period is 10 years. Optional benefit na pwedeng i-add ng ating policyholder is accidental death benefit, waiver of premium in case of total disability or death of the initial owner, critical illness benefit, hospital income benefit. At tulad ng Save and Protect Plus, meron na itong kasamang libreng living benefit rider. Muli, 60% of the face amount. So, 60% times 500,000, 300,000 ang pwedeng i-advance in case ang ating insured ay magkaroon ng terminal illness. Ang annual premium nito ay 108,460. Meron ba itong endowment? Yes, meron. 30,000 annually starting on the 6th policy year. So that is 6% of the face amount. Kung gusto mo mas malaki ang iyong endowment, kailangan mas malaki yung ating face amount. Then, return of premium. Wala tayong return of premium pero may guaranteed cash value na pwede nating i-loan in case of emergency. Dividends. Meron siyang dividends pero hindi siya guaranteed kasi dependent siya sa profit ng Sun Life. So every year merong income declaration si Sun Life at doon nakabase kung ilang percent ang magiging dividends. Pero using the current or the prevailing dividend rate, ang computation natin after 20 years, merong dividend ang Secure Income 10 na 318,000. Okay? So, ang last plan na na-prepare natin is si MaxiLink Prime. MaxiLink Prime is a variable unit link or insurance with investment. Ang ating payer ay si tatay at ang insured natin ay si anak. Face amount is 350,000. Insurance coverage is 200% of the face amount tulad ng Secure Income 10. Kaya meron tayo ritong 700,000 na insurance para kay baby.
Insurance coverage is until age 88 of the insured. Paying years is until age 88 of the insured kasi ito ay regular paying. Ibig sabihin, as long as in-force yung policy, aasahan natin tayo magbayad. Meron din itong optional na riders or additional benefits, accidental death benefit, or waiver of premium in case of disability or disablement of the initial owner. Ano naman yung benefits ng plan nito aside from the guaranteed insurance? Meron itong investment dahil nga ito ay life insurance with investment. Pero take note, investment is not guaranteed. Kung ano yung actual market performance, doon tayo magbe-base ng investment return. So kahit makita mo sa proposal na meron tayong pinakita doon na 8, 4, or 10% na fund value, it doesn't mean na yun ang makukuha natin. Kailangan natin tandaan na ang risk ng Maxilink Prime ay nakadepende doon sa actual performance ng market natin or ano ba yung status ng economy natin? Paano ba kumikita yung mga negosyo kung saan nakalagay yung pera natin? At yun ang ating susundin. Okay? Annual premium compared sa first two, mas mababa siya. Nasa 30,000 lang every year. May endowment ba itong Maxilink Prime? Wala. ROP, wala rin siyang ROP pero pwede tayong mag-withdraw kung magkano ang magiging actual na fund value. Then dividends, wala rin siyang dividends. So just imagine, first year pa lang kapag nag-decide ka na aling plan yung pipiliin mo, either of the three, meron ka ng 500,000, 1 million o 700,000 on the first day of the application. Ito yung pwede nating sabihin na habang nagtatrabaho ako, nag-iipon, meron ng nakalaan para sa educational fund ng anak ko kung sakaling may mangyari sa akin. Kasi di ba hindi naman natin alam ano mangyayari bukas. Ang hawak lang natin yung ngayon. Yung mamaya, hindi rin nating hawak. Pero kung ano yung desisyon natin ngayon at kung ano yung gagawin natin ngayon, yun lang yung pwede nating igarantiya sa ating pamilya. So tulad ng sinabi ko, upon application pa lang sa Save and Protect Plus, meron ka ng guaranteed na 500,000 para sa iyong anak. Then sa Secure Income 10, meron ka namang 1 million. Then Maxilink Prime, 700,000. Tingnan natin naman ang annual premium. So annual premium ulit ni Save and Protect Plus is 71,428.55 payable in 5 years. After 5 years, wala nang babayaran. Pero, 20 years ang insurance coverage. Kapag na outperform or na outdo, nabuhay ka ng more than 20 years, ibabalik sa'yo ni Sun Life ang 500,000. So, ito yung pwede mong gamitin na educational fund ng iyong anak. Whether gamitin coming from insurance or coming from maturity benefit. Sigurado tayo dito sa Save and Protect Plus na meron tayong naisube or naitabi na 500,000, kalahating milyon para sa eduk ng ating anak. Next, Secure Income 10. On day 1 pa lang, kahit ang binayad pa lang natin is 108,460 pesos, meron ng 1 million na siguradong insurance na magagamit para sa education ng ating anak. Day 1 pa lang yan. And payable itong 108,000 for 10 years. Pero insured ang iyong anak until age 100. Ibig sabihin, 98 years na insurance, pero ang babayaran mo lang doon is 10 years. So yung 88 years, hindi mo na kailangan bayaran kasi limited pay lang ang plan na to. Ang kagandahan, 6% of the face amount, yun yung makukuha nating guaranteed annually.
starting on the 6th policy year. At kung hindi mo siya withdrawin every year, mag-a-accumulate pa rin siya ng interest at ang interest dependent kung magkano yung profit ni Sun Life every year. So, di ba kanina, nabanggit ko na meron kang 30,000 starting on the 6th policy year at kapag kinompute natin yung pag-iipon ng endowment for 20 years, meron kang 623,000 na pwedeng gamitin sa educational fund ng iyong anak. So, after 20 years, patuloy na magbibigay si Sun Life ng guaranteed endowment na 30,000 until age 100 ni baby. So, meron ka ng nagamit for education, tapos meron pang another fund na nabubuo galing sa Secure Income 10 na pwedeng gamitin ni baby sa kanyang mga plano after graduation. Like, gusto ba niya magkaroon ng sariling business? Or gusto pa niyang mag-travel? So, pwede rin. So, itong Secure Income 10, nakakapagbigay siya ng guaranteed endowment. And not only that, meron din siyang dividends. So, kapag nag-withdraw ka on the 20th year, on the 21st year, mag-start ulit mag-accumulate yung iyong dividends. So, aside sa guaranteed endowment, until age 100 pa rin ni baby, yung aasahan natin na dividends, pero hindi siya guaranteed. Depende pa rin siya kung magkano yung profit ni Sun Life. While si MaxiLink Prime, kahit 30K pa lang yung binayad mo on day 1, sigurado na yung 700,000 na insurance para kay baby. So, hindi natin masasabi na ang 700,000 is magagamit natin siya para sa educational fund kasi ang naka-insure dito si baby. Pero ang pwede nating panghawakan dito yung fund value na nanggagaling sa investment. Bakit si baby yung ating ininsured? Para mas maliit ang ating annual premium. Dahil sabi mo nga, meron ka ng insurance. So ngayon, ang i-insured naman natin si baby at saka mas mahaba yung kanyang investment horizon. Kasi from age 2 ni baby until age 88, pwede siya naka-invest. Pero ulitin ko lang, though mababa itong annual premium ni MaxiLink Prime, hindi naman guaranteed ang fund value na pwede nating ma-withdraw after 20 years para sa kanyang educational fund. Pero ang maganda rito is may potential growth yung money natin kung ilalagay natin sa MaxiLink Prime. So, that are the 3 options I prepared para sa educational fund. In case meron kang question, you can message me anytime. Just imagine lang na nagsimula nga tayo, pero meron na tayo mga guaranteed na benefit na pwedeng gamitin kay baby. At ang pwede nating tingnan rito, and for me, the main consideration is the annual premium. Kasi insurance is a commitment. Hindi pwede na mag-start tayo ngayon, hindi natin tatapusin yung paying years. Kasi masasayang lang yung ating sinimulan. Though meron tayo magagandang benefits like Secure Income 10, tingnan natin, kaya ba nating i-commit yung 108,460 every year for 10 years para lang dito sa plan na to? If not, we can consider Save and Protect Plus kasi 71,428.55 lang siya for 5 years. Pero kung sakaling mabigat pa rin itong plan na to, we can consider MaxiLink Prime, 30,000 annually. Yun nga lang, possible tayo magbayad until age 88 ni baby. So, the choice is yours. Kung ano mang choice yung gagawin mo ngayon or pipiliin mo ngayon will definitely define yung buhay na mai-enjoy ng anak mo in the future. At kung anong course ang pwede niyang makuha, ay depende kung ano yung magiging choices mo today. So this is Annalyn Morales, your Sun Life Financial Advisor. Thank you.